Hello, good afternoon to all my friends, amigo, my subscribers, upcoming subscribers, followers. Thank you to all of you. Ang ingat, take care po. Sa ngayon, ating talakayin ang ating budget ng 2027 dahil meron na tayong budget na maliit lang, 7.2 trillion po. May deficit po tayong 1.7 trillion po. Deficit ka, utang na naman tayong 1.7 trillion. Yan po. So, ating talakayin dahil ang Marcos administration ay humihingi ng budget ng what they called 111 billion pesos budget po sa program. Ito, pakinggan natin ang balita. Breaking balita na maganda dahil maganda ito. Makinig tayo. Sa Kongreso ng nasa 111.984 billion pesos para sa 2027 ang program appropriations. Ayon sa Department of Budget and Management, pinakamababa umano ito mula 2019 at katumbas lang ito ng 1.5% sa kabuang 7.2 trillion pesos na panukalang budget ng pamahalaan. Ayon sa DBM, ilalaan ang pondo para sa restoration ng fund balances ng Philippine Deposit Insurance Corporation, risk management programs, foreign assisted projects, at conversion ng national government advances sa subsidy ng GOCCs. Subsidy. Yan po ang balita regarding po sa ating what we call budgeting Philippines breaking balita po. So, dito tayo sa balita na siyempre sa year 2027 meron pa tayong budget na halaga ng 7.2 trillion po. Napakaraming pera po ito usapan na to dahil kailangan magaling ka rito mag-compute dahil pera ito ng bayan. So, kung alam niyo ang budget ng Department of Education ay mayroon itong budget na 976.0 billion po ang budget ng DepEd. So, dito naman tayo sa budget ng Department of Public Works and Highways. Bumaba ngayon dahil dati kulang-kulang 1 billion, kulang-kulang 1.1 billion po yun. Ngayon, binaba nila dahil iniikot-ikot. Mayroon itong budget na 644.0 billion po in DPWH budget po. Yan po. Binababa nila, nililipat-lipat. So, dito naman tayo sa budget ng Department of Health para sa kalusugan ng ating mga kabayan. Siyempre, lalo na yung mga kailangan ng tulungan. May budget ito nga, 353.8 billion po ang budget sa Department of Health, DOH. So, dito naman tayo sa Department of Interior and Local Government. May budget ito na 332 billion po, 503 million. Yan po ang sa DILG. So, malaki ang budget ngayon sa Department of National Defense. May budget ito na 328.8 billion po. Yan po ang pira ng Pilipinas po. Malaking pira ito. Usapan na ito dahil kailangan magaling ka mag-compute dito para walang bunyaso. Kaya nga ang nangyari ngayon ay iimbestigahan si Sara Duterte sa iyang confidential funds dahil paglustay ng 125 million in 11 days po. Yun po ay ang budget ng confidential funds. So, ang kambongbong hindi pa muna imbestigahan dahil huwag muna. On the way pa, wala pa. Pero ang budget yan, lumubo dahil 4.5 billion po a year. Yan po. So, in 2022. So, in the following year, tumataas-taas na yan. Naging 4.5 something, 4.5.6 billion po. Lalo na sa taon 2026. So,
balikan natin yung former president ng budget ng confidential fund na 2.3 billion lang po. Napakaliit, no? So, lumobo sa panahon ng present administration. Dahil maraming pira trillion usapan, utang ang utang. So, yan po. So, sa ngayon, ang infrastructure po sa Duterte's legacy, lalo na sa Samal Davao Infrastructure Project, ay yan po ay China Company Construction, being what they call the signed contract, January in 2021. Started construction of project, March 2023 po. Yan po. Ngayon, ang gawin na po, so, March 2023, start of construction, 24, 25, 26, so magte-3 na po. More than 3 na po ang construction sa Davao Samal Infrastructure Project po. Yan po ang updates, mga balita po ng what we call in local Davao Philippines po na what we call infrastructure project. So, yan po. So again, thank you everyone. Mag-ingat po. God bless. Bye-bye. See you next time. Don't forget to like to share po. At least meron kayo nakita o meron kayong alam o nalaman sa mga balita ito sa aking mga gawang magic po nga vlog na Jimmy Boy. Kuya Jim. Again, thank you everyone. Mag-ingat. Bye-bye. God bless po. Yan po ang balitang Breaking Balita Philippines Jimmy Vlog. Thank you. Bye-bye.